pero makulit na anak ni Cynthia. Ako si Gwyneth Bustos, gaganap bilang Marife, ang masungit na co-teacher ni Cynthia at ang tagapagsalaysay. Ako si Alfonso Reyes Cecino, gaganap bilang Rocky, na isang freelance IT specialist, mukhang sanggano pero romantiko, kung mag-Ingles, may pa-fake Australian accent at single. At isang karakter pang gagampanan ko ay si Tito Dudes, na isang retired government employee, kahit patanda na, sharp at masigla pa. Ako si Alisa ko, gaganap bilang si Luella. Madilim ang tanghalan. Maririnig ang koro ng pag-ikot ng mga gulong ng mga bisikleta at ang nagkukumpetensyang paghingal ng mga tao. Magliliwanag. Makikitang hirap na hirap sa pagbabike paakyat na matarik na daan ang mga siklistang sina Cynthia, Tom, Rocky, Tito Dudes, Marife, at Luella. Halos lumuwa na ang kanilang mga mata at dila sa sobrang pagod. Nang marating ng mga siklista ang patag na bahagi ng kalsada, makakahinga na sila ng maluwag-luwag. Time out! Break mo na! Nag-alboroto na ang mga lungs ko. Mabuti pa nga, sakit na ng wetpacks ko. Hihinto sa pagbabike ang anim at itatabi ang kanilang mga bisikleta sa gilid ng daan. Ang iba ay iinom ng tubig sa dalang water bottle. Magsisimulang mag-usap ang anim, nilalabanan ang matinding hingal. Ba't kasi dito tayo nag-bike? Ang tarik ng daan dito. Ito kasi si Kuya Rocky eh. Nagpumilit na dito daw tayo. The best ang view dito. Di nyo ba namimiss? Look around. So many trees. So peaceful. Look at the mountains. So serene. Ganda ng overlooking oh. Sulit ang sakit ng puwet. Ganda na sana ng description mo. Nadala na ko eh. Pero siningitan mo pa ng puwet mo. Kasuka. What's wrong with my puwet? Ganda kaya, bilugan, at firm na firm. Kalma ka muna sa mga hirit mo. Di pa ako makabanat ng husto dahil kulang pa ang hangin ang mga lungs ko. Wait lang. Wow. Take your time. Forever. Saglit na katahimikan, dinig pa din ang kanilang paghingal. Palala ng palala ang energy gap nyo. Hindi kasi kayo nag-e-exercise kaya wala kayo sa kondisyon. Oh, ikaw na ang retired, Tito Dudes. Dami mo kasing time. Oo nga po. Swimming pag Monday, badminton pag Wednesday, umba pag Friday. Anong humba? Zumba anak. Zumba. Humba? Ulam yun. Ay, Zumba pala. Humba! Kakagutom! Siya, tama na mo ng satsat. Merienda muna, pampalakas. Anong foods meron? Humba? Humbalos, gusto mo? Sungit! Ano bang hinihintay? Ilabas na ang mga supply. Kanya-kanyang labasan ng mga pagkain mula sa kani-kanilang mga bag. Wala kayo sa foods ko. Chicharon. Kuya Rocky, may makukuha ka bang energy dyan sa chicharon? Wala. Cholesterol lang. Wala. Pwede. Walang basagan ng trip. Uupo ang ilan sa kanila sa mga malalaking batong nasa paligid at magsisimulang kumain. Luella, okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo dyan? Okay lang ako. Naghahabol lang ng hininga. Hindi naman kasi talaga ako biker. Wala rin masyadong exercise. Tsaka, ang lakas ng hangin dito kaya hirap akong pumedal. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Tatrangkuhan kita. Tatrongkahan? Ano yon? Trangko po, ibig sabihin,
Siya ang sasalo ng hangin para sa iyo. Ganito po, kapag malakas ang hampas ng hangin, tapos opposite pa sa direction mo, mahirap talagang pumadyak. Yung nasa unahan, ang tatrangko sa mga nasa likod. Siya ang sasalo at sasangga sa hangin para yung mga bikers na nasa likuran hindi mahirapang pumadyak. Trangko pala ang tawag doon. Salamat, Rocky, ah. It's my pleasure to trangko you. Teamwork tawag doon. Sweet talaga ni Kuya Rocky. Teamwork tawag doon. Nako, buti na lang at nag-join ka sa Bikers Club naming Luella. At least, nagdagdagan na kami ng member. Lumalaki na ang club. Yes! Hashtag squad goals. Ang sabi nitong si Cynthia, bagong lipat ka lang daw sa amin sa Barangay Sincerity. Galing ako Maynila. Ngayon, nakatira muna ako sa mga tiyahin ko. Tamang-tama. Inassign ako ng bagong pinagtatrabuhan ko sa branch dito sa Sincerity. Dagaman nila ka po pala, Ate Luella. Di ka naboboard dito kumpara sa Manila? Hindi naman. Gusto ko yung buhay dito. Tahimik. Sa bagay, kami lang naman ang manggugulo. Nako, sana hindi ka naiilang sa amin ha. Sadyang magagasla lang talaga kami. Hindi naman. Parang ang saya-saya nyo lagi eh. I'm glad I joined your club. Naku, first ride mo pa lang kasi sa club kaya akala mo lagi kaming masaya. Uy, huwag niyo akong takutin si Luella. Baka hindi na bumalik ulit sa club yan. Hindi naman. Okay guys, habang naka-break tayo, let's have a quick meeting. Ayan ka na naman sa mga quick meeting mo eh. Pero lagi umabot ng 3 oras. Padyak tayo ngayon, hindi meeting. Promise, quick lang to. Ngayon lang ulit tayo na kompleto kaya samantalhin na natin. Besides, hindi pa natin na-welcome formally ang bago nating member. Mr. Secretary. Oo nga naman. Bigyan naman natin siya ng warm welcome. Siya, sige. May magagawa ba kami? Kayong club president at VP, syempre kayong masusunod. Mr. Secretary, please note down the minutes of the meeting. Ilalabas ni Tom ang isang rulebook mula sa bag niya at iaabot kay Cynthia. Yes, ma'am. Okay, good morning everyone. Welcome to our, if I'm not mistaken, 12th meeting this year. Una sa lahat, we have a new member so let us all formally welcome Luella to the Sincerity Bikers Club. Welcome, Luella. Thank you. Iba sa inyo ngayon pa lang na-meet sa Luella? Let's begin this meeting with quick introductions. Quick daw oh. I guess I'll start. I am Cynthia Yaptinchay, President of the Sincerity Bikers Club, the very first bikers club in the history of Barangay Sincerity. I am a college instructor specializing in the science. I'm 30 plus years old, separated from my husband, pero hindi ako na ano lang ha, minahal namin ang isa't isa. Di lang nag-work out, pero okay lang. Because I'm currently in a meaningful long-distance relationship with a British banker based in Essex named Oliver. I'm also the proud mother of my very handsome and kind-hearted son, Tom. I'm Eduardo Venadas, aka Tito Dudes. I'm the Vice President of the club. I'm 73, a retired public health official, sometimes happily married, sometimes violently. Naku. Ako si Marife Hernandez, 53, co-teacher ni Cynthia. I teach math, club treasurer. Tipid naman sa intro. Quick nga lang, di ba? Tigilan mo nga ako, Tom. Gusto mo ibagsak kita? Joke lang po, ma'am. Ako nga po pala si Thomas Yaptinchay, 18 years old, second year college po.
kumukuha ng kursong nursing. Secretary po ako sa club. And saving the best for last, I'm Renato Agapito Jr., Rocky for short. Dating alcoholic but now fully recovered thanks to this club. Isa akong IT specialist, home-based. I work from an Australian company. So alam nyo na, dollars ang kita ko, mate. Single but always ready to mingle. At dahil malakas ang appeal ko, ako ang public relations officer ng club. Lakas daw ng appeal pero single pa din hanggang ngayon. Mrs. President, please show some respect to the PRO of the club. Paano kita rerespetuhin? 44 ka na, lakas mo pa din mag-Clash of Clans. Kaya walang makakagusto sa'yo eh. At epic at peking uso yung accent mo. Tom, pigilan mo ako at baka masaktan ko yung nanay mo. At saka, wag mo nga pakialaman ng accent ko. Aussie kaya ang clients ko. Tama na ang landian nyo at nang matapos na ang quick meeting na to. Luella, I hope you don't mind kung wala ka munang posisyon sa club since bago ka pa lang. Okay lang. Hindi naman importante sa akin maging club officer. Basta may makasama lang ako sa pagbike. Masaya na ako. Anak, ang club rulebook. Nako, naglabas pa ng rulebook. Sige na. Ayon kasi sa Section 12.1a ng Sincerity Bikers Club Rulebook, a new member cannot hold the position until he or she has been a member for at least 6 months. Sumagot na nga si Luella. Okay lang daw sa kanya. Pabibo masyado. Mabuti kung ganon, pero huwag kang mag-alala. Kapag naka 6 months ka na, pwede na tayo mag-eleksyon para maging officer ka na din. Eleksyon? Hello? Kakarampot lang tayong miyembro ng club. Di ko alam kung bakit pinipilit nyo pa yung election na yan eh. Wala naman tayong kalaban sa mga posisyon natin. Marif, huwag kang nega. We have to abide by the rules if we want this club to grow and prosper. Saka, ang election na ginagawa natin ay para mapagdesisyonan kung anong posisyon ang hawakan natin. Mabuting lahat may responsibilidad para organize tayo. Oo nga naman, Marife. Mas happy kung lahat may posisyon. Saka, hina-hinay sa pagiging negative. Labag yan sa layunin ng club. Gusto mo bang i-remind ka namin sa vision mission ng club? Wag na. Kabisado ko ang vision mission natin. Sige na, tama na ang diskusyon. Pagsalitain na natin ng bagong miyembro ng club. Napakabata mo. Oo nga pala. Luella, may we hear from you? Okay. Hello sa inyo. Ako nga pala si Luella Benedicto, 28 years old, isang bank teller. Bagong lipat ako dito, galing akong QC. Salamat nga pala sa pagtanggap niyo dito sa akin sa club. Yun lang. Walang anak, once married, but now newly single. Newly single? Oh my gosh, Rocky. Mukhang may balak ka ha. Cynthia, stop! Pero tama ka. Huwag mo lang ako pangunahan. Hiwalay. Biyuda. Oh, sorry to hear that. Napakabata mo pa para maging byuda. I hope you don't mind me asking, anong ikinamatay ng asawa mo? Kawawa naman pala. Nabaril po. Mabibigla ang lahat. Sa club, anong nangyari? Mistaken identity. Hindi mo nabanggit sa akin na napatay pala ang asawa mo? Kawawa naman pala ang asawa mo. Kailan nangyari yun? Mahigit 2 buwan na po. Medyo sariwa pa, kaya ayoko muna pong sanang pag-usapan. Let's proceed with the meeting. Ang main agenda natin today ay ang bagong project natin. Ang club ang inassign ni Kapitan na mag-asikaso ng feeding program next month. Kailangan natin pagplanuhan kung saan kukunin ang budget para sa pagkain. Kung sino ang magpo-provide, bibili ba tayo o tayo lang mismo magluluto. Tayo na lang para tipid. Kung
tayo na lang. Saan tayo magluluto? Hindi pwede sa amin dahil magulo sa bahay ngayon dahil may mga kamag-anak kaming bumisita. Oops. Di din pala pwede sa bahay ko dahil alam nyo na, masikip, magulo. Huwag ka mag-alala, Rocky. Hindi rin namin gusto sa bahay mo dahil di namin type ang amoy. Hoy! Nagsisindi na ako ngayon ng kandila, no? Scented. Fresh bamboo. Effective naman ba? Wow! Pagtutulong-tulungan ba ako? Hindi pwede sa amin kasi may bisita kami. Anak, nasabi ko na. Ay, sorry, Nay. Di ko narinig eh. It's okay na. Love you. Cynthia, bakit kasi pumapayag ka pa kay Kapitan na tayo ang umako ng feeding program? Tayo ang mahihirapan pero siya lang ang nakikinabang. Puro mukha niyang nakapaskil dun. Pero kung magbigay ng budget, katiting. It's our civic responsibility to help Tito Dudes. Tsaka hayaan niyo na si Kapitan. Nagpapalakas tayo sa barangay para naman hindi isipin ng mga tao na walang saysay itong club na. Sige na nga, pampapogi points na din sa Panginoon. It's our civic responsibility to help Tito Dudes. Tsaka hayaan niyo na si Kapitan. Nagpapalakas tayo sa barangay para naman hindi isipin ng mga tao na walang saysay itong club na. Marif, pwede ba sa inyo? Hey Marife, are you with us, mate? Bago natin pagplanuhan yung feeding program na yan, may mas malaking bagay tayong dapat pag-usapan. Ma'am Marife, may boyfriend ka na? Oh my lord! This is huge! Totoo, Marif? Congratulations! Wala akong boyfriend. Pwede ba? Ano ba tong bagay na to? Parang napakaseryoso naman ata. Seryoso talaga tong bagay na to. Dahil nakasalalay dito ang kaligtasan at kapakanan natin. Ng club natin. At pati na din ng mga pamilya natin. Nakakakaba naman. End of the world na ba? Sandali! Patapusin niyo ako. Tahimik at payapa ang buhay natin sa Sincerity. Pati na din dito sa club natin. Kahit maliit lang tong club, alam kong mahal nating lahat ito. Kaya hindi tayo dapat pumayag na pasukin ng masamang elemento ang buhay natin. Hindi natin dapat hayaang pagbantaan ang kaligtasan natin. Marife, diretsuhin mo na. Ano ba tong tinutukoy mo ha? Sa tingin ko, kapag may bagong member sa club, dapat kilalanin muna natin siya ng husto. Dahil kung hindi, baka pagsisihan lang natin sa huli. Tama ba ako, Luella? Nag-background check ako. Nakausap ko yung pinsan kong taga-QC. At nagkataon, kalapit barangay mo siya, Luella. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa asawa mo. Napatay siya ng mga pulis dahil isa siyang adik. Sa madaling salita, natukhang siya. Marife, totoo ba yung sinasabi mo? Baka kung sinong tambay lang nagchismis sa'yo niyan. Excuse me, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga tambay. Isa pa, bakit hindi niyo tanungin mismo si Luella? Luella, totoo ba ang sinabi ni Marif? Nakita niyo na, sa kanya na mismo nang galing. Confirmed. Hayaan ba natin na magkaroon tayo ng kamiyembro na may connection sa droga? Aba, sensitive na issue ngayon ang war on drugs. Ang daming pinapatay. Kaliwat kanan. Luella, bakit hindi mo ito sinabi agad sa amin? Kasi, personal na bagay kasi yon. Hindi ko naisip na kailangan kong ipaalam. Pero malaking issue yun. Hindi lang ako komportable na isawat ang personal kong buhay. Lalo pa sa mga taong hindi ko pa lubsang kilala. May point siya. It's not a requirement for someone to share her life story before she can join the club. Maski ako dati, hirap din ako mag-open up tungkol sa pagkalulong ko sa alcohol. Oo nga naman, Marife. Bago lang natin siya nakilala. Hindi ganun kabilis para mag-open up ang isang tao sa isang bagong kakilala. Lalo pa sa isang club na maraming members. 5 lang po tayo, Lolo Dudes. Kahit pa, Tom.
Kahit 5 lang tayong miyembro ng club na to, hindi pa rin madali para sa isang tao na buksan ng loob at buhay niya. Lalo pa kung mapait ang naging karanasan niya. Nandun na tayo, Tito Dudes. Sige, oo't mahirap mag-share sa mga hindi kakilala tungkol sa buhay mo. Pero ang sa akin lang, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang tumanggap ng member. Lalo pa kung ganyan ang background na ang asawa'y pusher. Hindi pusher ang asawa ko. Oo, inaamin ko, gumagamit siya niyon. User siya, addict siya. Pero hindi siya pusher. Hindi siya kailanman nagtulak. Mabibigla ang lahat. Mababahala sa pagiging emosyonal ni Luella. Ayon kasi sa balitang nasagap ko, nagtutulak siya. Marife, tama na. Pero Tito Dudes, kailangan natin linawin ito. Aba, baka madamay tayo. Mahirap na. Hindi totoo yan. Chismis lang yan. At walang katotohanan. Mabait na tao si Jonas. Nalulutong lang siya dahil sa trabaho niya. Ano bang trabaho ng asawa mo? Art department staff siya sa isang production outfit. Mahirap ang trabaho doon. Kaunti lang ang tulog. Kailangan laging alisto. Ilang beses ko na siyang sinabihang itigil na ang bisyo. Nakailang pangako siya sa akin, pero hindi niya nagawang huminto. Ilang beses namin pinagtalunan ang panggamit niya hanggang sa napatay siya. Kung hindi nagawang tuparin ng asawa mo ang pangako niya, hindi mo ba naisip na iwanan siya? Ilang beses kong inisip na hiwalayan siya, pero hindi ko nagawa dahil mahal ko siya. Hindi siya masamang tao para iwanan ng asawa niya. Hindi siya masamang tao para lokohin ang asawa niya. Lokohin? Bakit niloko mo ba ang asawa mo? Nagsisinungaling ako sa kanya. Lagi kong sinisisi ang hindi namin pagkakaroon ng anak sa pagsasabu ni Jonas. Pero ang totoo, ako ang may problema sa matris. Hindi mo ipinagtapat yun sa asawa mo? Hindi. Dahil yun ang sandata ko sa kanya para mapilitan siyang huminto. Kinonsensya ko siya. Pero ako din ang napaso sa ginawa ko. Gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil binabagbag ako ng konsensya ko. Namatay si Jonas nang hindi na nalalaman na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak. Akala niya siya. Alam ko nang gigilty siya at dala-dala niya ang bagaheng yung hanggang sa kamatayan niya. Ang pakiramdam ko tuloy ngayon ang pumatay sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Luella. Wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Pero nagsinungaling ako sa kanya. Nagigilty ako sa lahat ng nangyari sa loob-loob ko. Wala akong karapatang iwanan siya. Pinatsagaan niya ako, isang babaeng baog. Kaya feeling ko, kinailangan ko ding tiisin ang bisyo niya. Kasalanan ko din siguro. Hindi ako naging matatag. Dapat nga iniwanan ko siya eh. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko siya iniwan. Kahit panansamantala lang. Kung nagawa ko yun, baka natauhan siya at tinalikuran niya ang shabu. Pagkatapos nun, babalikan ko siya. Magiging maayos na ang lahat. Happy kami kahit walang anak. Pero naduwag akong iwanan siya. Duwag na duwag. At ngayon, huli na ang lahat. Ako ang naiwan. Bueno ngayon kung ating ang asawa ni Luella at natukhang. Bakit? Hindi ba siya pwedeng mag-join ng club? Criminal ba siya? Tama si Rocky. Hindi sapat na basehan ang nangyari sa asawa ni Luella para hindi natin siya payagang maging club member. Huwag niyo akong palabasing masama dito. Nalulungkot ako sa nangyari kay Luella at nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa niya. Pero ang sa akin lang, kailangan natin mag-ingat dahil hindi biro ang mabiktima ng tokhang. May point din naman si Marif. Araw-araw may namamatay. Maski inosente sa droga, pang biktima. Walang masama kung mag-iingat tayo.
Hindi naman siguro tayo madadamay dahil lang may isa tayong miyembro na ang asawa ay natokhang. Tama si Tito Dudes, Marife. Hindi si Luella ang adik, kundi ang asawa niya. Huwag naman tayo magbulag-bulagan. Hindi ba kayo nanonood ng balita? Sinabi na ni Cynthia, gabi-gabi may itinutumba. Kay pusher, kay user, kay innocent na damay lang, napapatay. Paano kung pati tayo madamay dahil kasabi natin siya sa club? Hindi lang sa Maynila may mga natotokhang, pati din sa mga probinsya. Si John yung engineering student sa school na tokang. Orgmate ko siya. Medyo inis nga ako dun eh. Lagi kasi niya akong binubuli. Tawag niya sa akin ewan kasi mukha daw akong ewan. Hindi ka mukhang ewan, anak. Pogi ka. Oo nga daw, Nay. Sabi nung blockmate kong may crush sa akin. Di ko na lang pinapansin nun si John. Deadman na lang, parang di siya nag-e-exist. Pero akalain mo, naging totoo. Hindi na nga siya nag-e-exist nung napatay siya. Pero ang di ko magets, bakit ako affected? Nung dumalaw kami sa burol, lahat nag-iyakan. Pati ako naiyak. Ewan kung bakit. Di naman kami close. Bullying nga yung ungas na yun eh. Kasi mabait ka, anak. Tao ka. Pero mabuti na rin nga at hindi ka napalapit kay John. Paano kung maging BFF kayo noon? Di, baka pati ikaw nadam. Mismo, yung mga tropa niya, ang mga adik. Naging estudyante ko yung si John. Pilyo, pero matalino, masunurin. Pero dahil nadikit sa mga gumagamit, nadamay. Patay. Yan ang ipinupunto ko. Kahit pa inosente, kapag napahalo sa mga totoong gumagamit, pwedeng madamay at masira ang buhay. May mga pamilya tayo at mga mahal sa buhay. Paano kung dahil kay Luella ay madamay din tayo at ang mga pamilya natin? Hindi ka ba nag-aalala para sa kapakanan at kaligtasan ng mga magulang mo, Cynthia? Dito kay Tom. At ikaw, Tom, sa mga kaibigan mo. Sa mga kapatid at pamangkin mo, Rocky. At ikaw, Tito Dudes, sa mga apo mo. Siyempre, nag-aalala po. Oo naman, natural. Oh, tignan niyo na. Hindi, malito. Pinangungunahan ka ng kaba at takot, Marife. At pinakakaba at tinatakot mo din kami sa ginagawa mo. Kung hindi takot, ano? Hindi, malito. Pinangungunahan ka ng kaba at takot, Marife. At pinakakaba at tinatakot mo din kami sa ginagawa mo. Mali ka dyan, Marife. Hindi takot ang dapat nating reaksyon. Oo, tama ka, Tito Dudes. Kinakabahan at natatakot ako. At yun ang kailangan natin maramdaman para mag-ingat tayo. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, walang mabuting na idudulot ang takot. Mas lalo na ang pagpapalaganap ng takot. Ayoko na sanang bangkitin to dahil baka isipin nyo napakasama ko. Pero dahil hindi nyo nakikita ang punto ko, kailangan ko tong i-share sa inyo. May isa pang bagay akong napag-alaman. Kaya nandito si Luella sa atin kasi nagtatago siya. Ang usap-usapan sa lugar nila gumagamit din siya. At mismong mga sindikato ng droga ang humahanting sa kanya. Yung totoo, ma'am? Ang dami namang bali-balita at usap-usapan sa lugar na yan. Saan ba yung QC yan? At nang maiwasan, daming chismis. Naktokhang ka din, Luella? May mga humahanting ba sa'yo? Totoo ang mga bali-balita. May mga nakakalanta, gumagamit din ako, pero maling balita yon. Hindi totoong pinaghahanap ako ng mga sindikado dahil alam nilang hindi ako nagdodroga. Pero kung inosente po kayo, bakit kayo umalis sa lugar niyo? Oo nga, Luella. Hindi ba sa pag-alis mo doon para mo na rin inamin na totoo ang mga ibinibintang nila sa'yo? Dahil gusto ko ng katahimikan. Nung una, ayoko talagang umalis dahil gusto kong panindigan na inosente ako. Pero hirap na ako. Hindi ko na kaya ang mga masamang
tingin, ang mga bulong-bulungan, ang mga panghuhusga. Araw-araw dinaranas ko yon. Gusto mo ko magpatuloy sa aking buhay, mag-move on sa nangyari. Hindi ko magawa dahil laging ipinaalala ng mundo ang pagkakamali ng asawa ko. Ang pagkakamali ko. Hanggang sa dumating sa puntong sakal na ako. Nagpunta ako dito, hindi dahil magtago, kung hindi para maghanap ng katahimikan. Pero hindi ko inakalang hanggang dito susundan ako ng panghuhusga ng mga tao. Luella, hindi ka namin hinihusgaan dito. Nagtatanong... Cynthia, ayaw niyo akong husgaan, alam ko yon. Pero hindi niyong maiiwasan hindi ako husgaan. Alam ko din yon dahil hinuhusgaan ko ang aking sarili. Kine-question ko din kung hanggang ngayon, naging mabuti pa akong asawa o naging mabuti pa akong tao. Kaya hindi ko kayo mapigilan kung pagdudahan nyo din ang pagkatao ko. Ako, naniniwala ako sa iyo, Luella. Naniniwala akong mahal mo ang asawa mo. Naniniwala akong hindi siya pusher. At naniniwala akong hindi ka naniniwala ako sa iyo, Luella. Naniniwala akong mahal mo ang asawa mo. Naniniwala akong hindi siya pusher. At naniniwala akong hindi ka gumagamit ng droga. Dead ba na sa mga chismoso sa inyo? Ako din po. Salamat. May naisip ako. Luella, okay lang ba sa'yong magpa-drug test? Para lang sigurado. At kung negative ka, edi free ka nang jumuin sa club. Oo. Kung yan ang paraan para mapatunayan kung nagsasabi ako ng totoo, gagawin ko. Pero hindi nga yan ang problema. Hindi issue kung ano yung totoo. Ang issue ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Paano kung paniwalaan ng mga pulis na nagtutulak ka nga? Paano kung isipin ng mga drug syndicate sa lugar nyo na may alam ka tungkol sa kanila? Paano kung hinahunting ka nila at gusto kong itumba? At siguradong may nakakaalam sa nasa lugar nyo na nandito ka. Nang dahil sa'yo, ikaw ang nagkwento sa pinsan mong taga-QC. Maraming chismoso sa lugar nila, piyado, kalat na sa mga taga roon ang kinaroroonan ni Luella. So ako may kasalanan? Ganon? Slight lang naman. Fine. Sige na. Ako na ang masama. Ako na ang chuchu. Ako na ang walang puso. Yan ang gusto niyong marinig, di ba? Luella, sana naiintindihan mong ginagawa ko to. Hindi dahil galit ako sa'yo. Kundi dahil worried lang ako para sa security namin. Alam kong mabuti kang tao at wala kang masamang intensyon. Pero hindi natin alam ang pwedeng gawin ng ibang tao. Paano kung sundan ka nila at gumawa sila ng gulo dito sa lugar namin? Gusto ko lang makaiwas sa peligro. Reasonable din naman akong tao. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Buti ka pa, naintindihan mo. Ang point ko lang naman, nabahiran ka na. Kahit inosente ka pa, nabahiran ka na ng pagdududa ng mga tao. Yun ang kalaban natin dito. Ang duda ng mga tao. Ang mga pinaniniwalaan nila kahit pa hindi sila sure sa pinaniniwalaan nila. At yun ang pwedeng magdulot ng kapahamakan. Hindi lang sa'yo, kundi pati na sa mga taong nakapaligid sa'yo. At saka, pinaprotektahan ko lang din ang club. Ayoko mabahiran ang image ng club. Baka isipin ng mga tao mga adik tayo. Hindi ako galit sa'yo. Wala akong nakikitang bali sa kagustuhan mong maging ligtas kayo dito. Siguro nga, ito ang kabayaran ko sa pagkakaroon ng asawang dragista at biktima sa tokhang. Ang ituring na salot sa lipunan. So anong gusto mong mangyari ngayon, Marife? Anong klaseng pag-iingat ang gagawin natin? Botohan. Paaalisin po ba natin si Ate Luella sa club? Siguro,
ang mabuti ay magbotohan na lang tayo. At dahil sensitive ang topic, pwedeng silent voting. Botohan na naman. Hindi natapos ang botohan sa club na to. Mag-aaksaya pa ba tayo ng oras sa silent voting? Alam naman natin lahat kung ano ang stand ng isa't isa sa issue. Para official. Show of hands na lang. Official din naman yun. Okay, sige. Sino sa inyo ang ayaw na maging member ng club si Luella? Itaas. Hindi nyo na kailangan magbotohan. Ayoko pang mahati ang club dahil lang sa akin. Para wala nang gulo, kusa na lang akong aalis. Matitigilan ang lahat. Lalapitan ni Luella ang kanyang bisikleta at maghahanda ng umalis. Teka lang, parang hindi tama to. Parang hindi tamang paalisin natin si Luella sa club nang dahil lang sa nakaaran niya. Ano ba talaga ang gusto nyong mangyari? Gusto nyo ba si Luella sa club o hindi? Ewan ko, naguguluhan ako. Gets ko ang point ni Marif. Kailangan na natin umiwas sa gulo. Kailangan natin i-maintain ang wholesome image ng club. Pero at the same time, parang bigat sa dibdib na itaboy natin si Luella when we know that she's innocent. Parang mali. Ang bigat sa puso. Sang-ayon ako kay Cynthia. Hindi ko din matake na paaalisin si Luella sa club. It hurts. Ako din. Natumbok mo, Cynthia. Anong ibig mong sabihin, Tito Dudes? Hindi takot ang dapat nating pairalin sa sitwasyon na to, kundi pagkatao. Mabigat sa dibdib natin dahil ang mga puso natin mismo ang umaalma. Ang puso na mismo natin ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Ano na naman ang gusto niyong palabasin, Tito Dudes? Na wala akong puso? Marif, wala namang sinasabing ganyan si Tito Dudes. Hindi sinabi ng diretsahan, pero yun ang pinalalabas. Please lang, huwag tayong mag-away. Humihinayang tayong lahat. May puso ka, Marife. Ang problema lang, nabiktima ka ng takot. Tinablan ka ng takot kaya nagpapanik ka. Kaya heto ka ngayon, nag-aasik ka din ng takot. Kaya nagkakagulo ang lahat dahil sa malisyosyong pagpapalaganap mo ng takot na yan. Siguro nga sa isang bagay nakakatulong ang takot, pero hindi sa kasong to. Parang husgahan at patalsikin natin si Luella sa club na to dahil lang sa pagkakasangkot ng asawa niya sa droga. O dahil may chismis na addict din siya. Maling-mali. Sa tingin niyo ba, hindi din ito mabigat sa loob ko? Maski ang ibring nga pang isyong to, hindi madaling gawin para sa akin. Pero ano pa ba ang pwede natin gawin? May iba pa bang paraan? Meron. Ang tanggapin si Luella sa club kahit ano pa ang naging nakaraan niya. At ibuwis ang kaligtasan natin at ng mga mahal natin sa buhay kung sakaling abutin siya ng gulo dito sa atin? Oo, hindi natin makokontrol kung ano ang iisipin at gagawin ng ibang tao. Pero kaya natin kontrolin ang iisipin at gagawin natin. Ang sa akin, huwag tayong matakot. Ipasawalang bahala na lang natin? Hindi ba kapabayaan yun? Walang problema sa ngayon. Huwag tayong gumawa ng problema. So hintayin na lang natin dumating ang problema? Hindi tayo maghahanda? Hindi natin matitiyak kung may darating ang problema. Hindi rin natin natitiyak na walang darating ng problema. Kapag dumating, saka harapin. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung may mga napatay na? Anong pangharapin? Kung mangyari man yun, tanggapin o subukang tanggapin, gaya ng ginagawa ngayon ni Luella. Katahimikan. Nang biglang puntahan ni Marife ang kanyang bisikleta at akmang aalis na. Bahala kayo! Kung ayaw niyo mag-ingat, ako na lang aalis sa club. Huwag Marif, please. Kailangan ka ng club. Ikaw ang treasure. Huwag kang mag-alala, Cynthia. Ito turn over ko sa yung budget ng club. Si Luella na lang gawin yung bagong treasurer. Please, nakikiusap ako. Huwag po kayong umalis sa club. Please, wag na kayong magtalo. Ayokong masira pang grupo nyo dahil lang sa akin.
kusa akong aalis sa club. At wag na kayong mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Isipin niyo na lang na hindi niyo ako kilala. Para kahit papaano makabawas sa bigat ng loob niyo. Sa tingin mo, madaling magpanggap na hindi ka namin nakilala? Pagkatapos ng mga naganap, mahirap ka nang kalimutan, Luella. Kapag umalis ka sa club, Ate Luella, mababawasan na kami. 6 na tapos magiging 5 ulit. Okay lang yun, Tom. I'm sure makakahanap din kayo ng bagong member. Yung walang issue. Paano ka, Luella? Ano gagawin mo? Please, nakikiusap ako. Huwag po kayong umalis sa club. Please, wag na kayong magtalo. Ayokong masira pang grupo nyo dahil lang sa akin. Kusa akong aalis sa club. At wag na kayong mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Isipin niyo na lang na hindi niyo ako kilala. Para kahit papaano makabawas sa bigat ng loob niyo. Katahimikan. Gusto mong mag-bike? Opo, pwede naman mag-bike ng mag-isa. Hindi naman kailangan ng club. Kung gusto mong mag-bike, tara, sasamahan kita. Lalapitan ni Tito Dudes ang kanyang bike at sasakay. Hindi niyo na ho kailangan akong samahan, Tito Dudes. Hindi niyo... Aba, wala kang magagawa. Gusto kong sumama sa'yo. Mangingiti si Luella. Magsisimulang magbike ang dalawa habang magkatinginan ang 4 na naiwan. Ilang saglit lang, tatalima si Rocky. Uy, sama ako! Tatrangkuhan ko kayo. Ako din sama. #squad goals. Magkakatinginan sina Cynthia at Marife, nangungusap. Hanggang sasakay na din si Cynthia sa kanyang bike at susunod sa grupo. Mag-isa, tatanawin ni Marife ang mga kasama. Maluluha, magdidilim.